O mga kabunyog, mga kababayan, ah, itong si Sara Duterte, nagbigay ng reaksyon sa nangyari kay Cabral. Hmm? Siyempre, undersecretary si Cabral, undersecretary ng DPWH. O ngayon, ang reaksyon ni Sara Duterte, dito daw sa nangyari kay Cabral, mayroon daw itong epekto sa mental wellness ng mga ASEC at USEC ng mga departamento ng gobyerno. Kasi kapag sa nangyaring ito, nakakatakot daw. Nakakatakot, sabi ni Sara Duterte. Baka yung mga ASEC at USEC na nasasangkot sa mga anomalya ay tumalon din sa bangin. Katulad ng ginawa ni Cabral. ah, yun mga kabunyog ang yun ang sinasabi ah, ni Sara Duterte. Ang problema, habang sinasabi niya yan, hindi niya naiisip na siya rin ay may mga sarili ring undersecretaries at assistant secretaries na nadadawit din sa anomalya. Parang hindi ba niya nakikita na yung kanyang opisina, yung dating DepEd, saka yung OBP, mayroon siyang mga tao na ang rank ay assistant secretaries din at saka undersecretaries na may mga kaso rin ng plunder, malversation, graft dahil sa kanya. Dahil kay Sara Duterte. Hindi niya ba naiisip yun? Parang sinasabihan niya yung iba, sabi niya kawawa naman yung mga ASEC at USEC ng ibang mga ahensya. Baka nasasangkot din sa anomalya yung kanilang mga secretaries at yung opisina nila. May epekto daw itong nangyari kay Cabral sa mental wellness ng mga ASEC at USEC. Ang problema kay Sara, ay di ba kasasampa lang ng kaso sa kanya? Ang problema, hindi lang naman si Sara ang kinasuhan doon. Pati yung mga dating officials niya sa DepEd at saka yung mga officials niya sa OBP, sa Office of the Vice President. Ang ilan doon ay mga USEC at ASEC din ang rank. Halimbawa, yung kanyang trusted na Chief of Staff, si Attorney Zuleika Lopez, USEC yata ang rank nun eh. Si Attorney Zuleika Lopez. Nung nasa DepEd nga siya, yung ASEC doon, USEC ba yun o ASEC? Si Villa, si Sibilya ng DepEd. Ano din yun? Nakasuhan din dahil dun sa confidential funds ni Sara. Ito mga kabunyog, mga kami. Ito kasi yung sinabi ni Sara. Anuhin natin. Mga kabunyog, ito yung sinabi ni Sara. Sabi ni Sara, I think makakaapekto ito sa mental wellness ng mga undersecretary at mga assistant secretary. Dahil yung mga kaparte ng mga anomalya, mag-iisip na sila kung mahuhulog din ba sila sa bangin. Yan mga kabunyog. Yan yung sinabi ni Sara Duterte. Natatakot daw siya na baka marami pang mga officials ng gobyerno, mga ASEC at USEC, na maapektuhan din yung nangyari o yung ginawa ni Cabral ay baka gawin din nila. Ang problema dito, siya nga, si Sara Duterte, mayroon ding mga sariling USEC at ASEC na sangkot din sa anomalya. May mga kaso din sila. Yun, anuhin niya rin yun. Tingnan niya rin yun. Nung kainitan ng investigasyon sa Kamara, sa House, ng tungkol sa kanyang confidential funds, parang nagkakaroon na ng depression yung kanyang mga tauhan. Pag tinatanong doon sa hearing ng Kamara, na sila, nararatel na, nag-high blood na. Bawat isa na chine-check up na ng doktor, baka nang nangyayari. Ang isa-isa sila dinadala doon sa veterans. Kahit si Attorney Zuleika Lopez, dinala rin sa veterans eh. Yan yung mga nangyari kay Sara, sa mga tao ni Sara. Hindi pa yun, hindi pa yun korte.
Ano pa lang yun? Investigation in aid of legislation. Ano pa lang yun? Komite ng House of Representatives. Ay itong mga ginawa sa tao ni Sara, sinampahan na sila ng kaso sa ombudsman. At sa susunod na mga araw, posibleng kasuhan na sila yung mga tao ni Sara sa Sandigan Bayan. Si Sara hindi naman kasama sa kakasuhan sa Sandigan Bayan kasi impeachable official siya. Pero yung mga yung mga kasamahan niya, ilan ba yun? 16 yata yun eh. 16 yun. Ha? Hindi niya ba naiisip yun? Sigurado yung mga tao niya na yon, yung mga officials na yon ng kanyang opisina sa dating DepEd at saka yung kanyang mga ASEC at USEC sa OBP. Kapag may resolution na yung ombudsman at nag-decide ang ombudsman na kasuhan na sa Sandigan Bayan, maglalabas na naman ng arrest warrant sa kanila niyan. At pag naglabas ng arrest warrant, non-bailable yan. Makukulong yung mga ASEC at USEC niya. Maano na naman yun. Mga kabunyog, hindi niya ba naiisip yun ni Sara Duterte? Parang pag nagsasalita si Sara, akala niya ligtas siya sa ganyan. Akala niya sa DPWH lang yan? Hindi. Yung kanyang mga USEC at ASEC, kinasuhan na sa ombudsman. At maraming ebidensya yon. Nakita naman natin, tambak yung ebidensya. Yung pinakita sa ombudsman. Pinapaalala lang natin na yung sinasabi ni Sara, nag-worry daw si Sara kasi yung mga officials ng gobyerno, mga ASEC at USEC, baka matulad daw ng kinakaharap ni Cabral. Kasi nga si Cabral, na yun, tuliro na yun sa kanyang problema. O ngayon, paano kung yung iba raw na mga ASEC at USEC, ganun din ang mangyari? Di kawawa naman, baka baka daw mahulog din sa bangin o magpakahulog din sa bangin. Pero ang hindi naiisip ni Sara, yung kanyang mga USEC at ASEC. Bantayan niya rin yun. Kailangan niya yung tulungan. Sa parte ni Sara Duterte, kailangan niyang tulungan yung kanyang mga ASEC at USEC. Kasi nakita natin yung pagkataranta ng mga yon doon sa pagdinig sa Kamara. Di ba isa-isa yun, parang hinihimatay. Parang isa-isa hinihimatay. Paano kung may kaso na sa Sandigan Bayan? Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya yun? Sa totoo lang, mahirap yung kakaharapin ng kanyang mga tao. Si Sara, alam niya kasing hindi naman siya kakasuhan eh. Bawal siyang kasuhan sa Sandigan Bayan, si Sara Duterte. Ang pwedeng gawin sa kanya ng ombudsman, imbestigahan. At yung investigasyon ng ombudsman magagamit kapag sinampahan siya ng impeachment. Impeachment ang kay Sara. Pero yung plunder, yung malversation, yung graft, doon sa Sandigan Bayan, hindi siya kasama doon. Ang makakasuhan doon yung mga tao niya lang. Ang problema, pag nakasuhan yung mga tao niya, magiging katulad yan ni Cabral, yung depression. Yung depression. Yan magiging problema talaga yan. Kaya itong si Sara, tama yung sinasabi niya. Bantayan yung mga ASEC at USEC. Pero ang hindi niya naiisip, yung kanyang mga ASEC at USEC. Marami siyang ASEC at USEC, sangkot dun sa mga kinasuhan. Kasama dun sa kinasuhan sa ombudsman. Ngayong taon, papasagutin na yun ng ombudsman. Papasubmitin na yun ng mga counter affidavits nila. Yung mga tao ni Sara. Pagkatapos niyan, maglalabas siya ng resolution ng ombudsman. Kung ang resolution ng ombudsman ay kasuhan sila sa Sandigan Bayan, na yan mga kabunyog, mga kababayan? Delikado. Delikado na yan. Kung noon nga na pagdinig pa lang sa Kamara, natataranta na sila, ay lalo na ngayon. Kaya yung napipicture out ni Sara na ang mga ASEC at USEC na sangkot sa anomalya ay baka matulad kay Cabral. Tingnan niya yung kanyang mga USEC at ASEC. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao,
isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog